Hindi ko alam kung tama bang ikwento ko ito. Siguro, maraming husga. Siguro, marami ring may inis sa akin. Pero pagod na akong kimkimin ang lahat. Kaya kung may matutulong man ang pag-amin ko, o kung may makakapagbigay ng payo, handa akong tanggapin iyon. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Cassandra. May asawa ako, may isang anak, at sa paningin ng iba, maayos ang buhay namin. Hindi kami mayaman. Sapat lang. Yung tipong kaya namin kumain ng 3 beses sa isang araw, makabayad ng bills, at mabigyan ng simpleng buhay ang anak namin. Hindi marangya, pero tahimik. Kontento. O yun yung akala ko noon. Ang asawa ko, si Marvin, mabuting tao. Hindi siya perpekto, dahil wala namang ganon. Pero responsable siya. Hindi siya yung tipo ng lalaking magpapakilig sa'yo araw-araw. Pero siya yung klase ng lalaking hindi ka iiwan kahit gaano kahirap ang buhay. At mahal ko siya. O kahit papaano, natutunan ko siyang mahalin. Pero bago pa man ako maging asawa niya, may isang tao nang nagpatibok ng puso ko. Si Hector. College pa lang kami. Matagal ko na siyang gusto. Hindi lang simpleng crush. Yung tipong kahit hindi niya ako pansinin, sapat na sa akin na makita ko lang siya araw-araw. Gwapo siya, matangkad, may dati, at higit sa lahat, may kumpiyansa sa sarili na hindi mo may paliwanag. Pero may girlfriend siya noon. Long time girlfriend. Kaya kahit gaano ko siya kagusto, alam kong wala akong lugar sa buhay niya. Doon ako nagsimulang gumawa ng isang desisyon na akala ko ay praktikal. Pero ngayon, naiisip ko, iyon pala ang simula ng lahat. Para mapalapit ako sa kanya, doon ako sa kaibigan niya nagpakilala. Kay Marvin. Hindi ko siya pinansin dahil gusto ko siya. Pinansin ko siya dahil gusto ko ang best friend niya. Mas madali kasing mapalapit kay Hector kung kaibigan mo ang taong lagi niyang kasama. Noong una, laro lang sa akin ang lahat. Simpleng usap, simpleng kulitan. Hanggang sa hindi ko na malayan, si Marvin na ang madalas kong kausap. Siya na yung kasama ko sa mga projects, sa lunch, at pati sa uwian. Si Hector, nandun lang, malapit, pero hindi sa paraang gusto ko. Hanggang sa dumating yung punto na unti-unti kong tinanggap. Nawala na talaga akong pag-asa sa kanya. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Habang tumatagal, si Marvin naging totoo. Hindi siya kagaya ni Hector na hinahangaan ko. Si Marvin, siya yung taong nandyan, nakikinig, umiintindi. Hindi niya ako pinapaasa. Pinaparamdam niya lang na mahalaga ako. Hanggang sa dumating yung araw na inamin na niya yung nararamdaman niya sa akin. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako tumanggi. Hindi dahil mahal ko na siya agad, kundi dahil handa na akong bitawan ang isang pangarap na hindi naman kailanman naging akin. Kaya naging kami ni Marvin. At sa paglipas ng mga buwan, naging totoo na rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi man kasing apoy ng nararamdaman ko kay Hector noon, pero mas kalmado, mas sigurado. Hanggang sa nakapagtapos kami, at kami pa rin ni Marvin. Walang iwanan, walang drama, kundi tahimik lang.
At isang araw, niyaya niya akong magpakasal. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Dahil sa puntong iyon, naniwala akong siya na ang tamang piliin. Naging asawa ko, si Marvin. At nagkaroon kami ng isang anak. At nung mabinyagan ang anak namin, si Hector nag-sponsor noon. Doon, tuluyang naging normal ang lahat. Magkaibigan na kami. Wala na yung dating kaba sa dibdib ko tuwing nakikita ko siya. Wala na yung panghihinaya. O yun yung akala ko. Akala ko, tapos na. Akala ko, sapat na yung buhay na meron ako. Pero hindi pala ganun kadaling burahin ang isang damdaming minsan mong itinago. Dahil isang araw, bumalik siya sa buhay ko. Hindi bilang pangarap, kundi bilang tukso. Akala ko, hanggang alaala na lang si Hector sa buhay ko. Isang parte ng nakaraan na pwede ko nang balikan ng walang sakit, walang epekto. Pero nagkamali ako. Dahil isang araw, bigla na lang siyang naging mas present kaysa dati. Nabalitaan namin na naghiwalay na sila ng long-time girlfriend niya. Biglaan daw. Nung umalis yung girlfriend niya para magtrabaho sa abroad, doon na daw nagbago ang lahat. At di kalaunan, doon na rin nakahanap ng iba. Noong una, wala lang sa akin. Nalungkot ako para sa kanya. Oo, pero hanggang doon lang. Wala na akong karapatang makaramdam ng higit pa. Dahil may asawa na ako. May anak. May sariling buhay. Pero hindi pala ganun kadaling kontrolin ang mga bagay na matagal mo nang inilibing. Dahil simula nung naging single siya, mas dumalas ang pagpunta niya sa bahay namin. Noong una, kasama ang asawa ko. Mga simpleng inuman, kwentuhan, tawanan. Parang college lang uli. Parang bumalik kami sa dati. Pero mas komplikado na. Napansin ko na mas naging tahimik si Hector. Hindi na siya yung dating palabiro. Mas seryoso na. Mas malalim ang mga tingin. At may mga pagkakataong nauhuli ko siya na nakatingin sa akin. Hindi bilang kaibigan, kundi parang bilang babae. Doon ako unang kinabahan. Siguro iniisip ko lang. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero habang tumatagal, parang hindi na iyon basta imahinasyon lang. Mas nagiging komportable siya sa bahay namin. Minsan, kahit wala ang asawa ko, dumadaan siya. Dahil kumparingan namin siya, hindi na iyon nakakagulat. At ako naman, hindi ko rin siya pinipigilan. Siguro, dahil sa parte ng puso ko na matagal nang gustong mangyari ang ganitong sitwasyon. Yung malapit siya, yung kaya ko siyang kausapin, yung hindi na siya isang pangarap na malayo. Pero kasabay ng pagiging malapit niya, unti-unti ring bumabalik ang mga damdamin na akala ko wala na. Yung simpleng kaba kapag naririnig ko ang boses niya. Yung hindi ko may paliwanag na saya kapag napapatawa ko siya. Yung paraan ng pagtitig niya na parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya. At ako, pinipigilan ko rin ang sarili ko. Dahil alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Pero habang tumatagal, mas nagiging mahirap ang magpanggap na wala lang lahat. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko inaasahan. Isang gabi na babago sa lahat ng paninindigan ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Simple lang sana.
Walang kakaiba. Walang plano. Nasa bahay lang kami. Ako, ang asawa ko, at si Hector. Nung araw na yun, nandun ang anak namin sa binan ko. Overnight daw muna siya doon para makapagpahinga kami. Sa totoo lang, bihira kami magkaroon ng ganitong pagkakataon na kaming dalawa lang ng asawa ko. Pero nang gabing iyon, naging 3 kami. Nag-inuman, kwentuhan, tawanan. Parang walang problema. Si Marvin, gaya ng dati, mabilis tamaan ng alak. Masiyahin siya kapag lasing. Maingay, makulit, walang preno sa kwento. Si Hector naman, tahimik lang, nakikinig, paminsan-minsan, tumatawa. Pero ramdam ko, iba ang tingin niya sa akin. At hindi ko na rin may kakaila. Ramdam ko rin siya. Habang tumatagal ang gabi, mas dumadami ang laman ng baso ko. Hindi ko alam kung sinasadya ko bang uminom ng uminom o gusto ko lang takasan yung tensyon na nararamdaman ko sa pagitan namin ni Hector. Hanggang sa hindi ko na kinaya, nauna na akong nagpaalam sa kanila. Love, mauna na ako ha. Naihilo na ako. Paalam ko kay Marvin. Tumango lang si Marvin, abala sa kwento niya. Si Hector naman, nakatingin lang sa akin. Parang may gustong sabihin, pero hindi niya ginawa. Pumasok ako sa kwarto, humiga, at ilang sandali pa, tuluyan na akong nilamon ng antok. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, pero nagising ako sa pakiramdam na may katabi ako. Akala ko si Marvin. Natural lang naman, dahil asawa ko siya. Pero parang may kakaiba. Mas maingat ang galaw, mas maraan ang paglapit. Hanggang sa maramdaman ko ang isang halik. Napamulat ako at doon ko nakita, hindi siya si Marvin, kundi si Hector. Hector, anong? Mahina kong sabi, pero parang wala na akong lakas. Hindi siya sumagot agad. Hinawakan niya ang mukha ko ng dahan-dahan. Matagal na kitang gustong hawakan. Bulong niya. Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Dapat tinulak ko siya. Dapat sumigaw ako. Dapat pinigilan ko siya. Pero hindi ko na nagawa. Dahil sa loob-loob ko, matagal ko na rin gustong marinig iyon. Natakot ako. Hector, nasaan si Marvin? Nanginginig kong tanong. Huwag kang mag-alala. Lasing na yun. Tulog na siya sa sala. Sagot niya, diretso ang tingin sa akin. At sa hindi ko may paliwanag na dahilan, parang nawala ang lahat ng dahilan ko para tumanggi. Hindi ko alam kung dahil ba sa tama ng ininom namin, o sa matagal ko nang nararamdaman, o dahil sa pagkakataong akala ko hindi na darating. Pero hinayaan ko. At oo, hinayaan ko. At doon, sa gabing iyon, nangyari ang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Ang sandaling nakalimutan ko na may asawa at pamilya ako. Nakalimutan ko pati ang konsensya ko. Hindi ko na ididetalye pa ang lahat. Basta, nung gabing iyon, hinayaan ko lang na may mangyari. Nagising ako, kinaumagahan. Mabigat ang ulo, mabigat ang pakiramdam. At ang unang hinanap ko, si Hector. Pero wala na siya. At ang mas ikinagulat ko, ang katabi ko, si Marvin.
Parang walang nangyari. Parang panaginip lang ang lahat. Pero hindi. Dahil ramdam ko pa sa katawan ko. Totoo. Lahat ng nangyari kagabi. Totoo. At doon nagsimulang gumulo ang isip ko. Dahil hindi ko alam kung paano ako nakatulog. At kung paano natapos ang gabing iyon na hindi ko maalala ang huling parte. Buong umaga, tahimik lang ako. Si Marvin, parang normal lang. Parang walang nangyari. Nagkakape pa, nagkukwento. Nagtatanong kung okay lang ba ako. Dahil mukhang puyat daw ako. Napadami ka ata kagabi, mahal. Biro pa niya. Napangiti lang ako ng pili. Dahil sa loob-loob ko, parang gumuho ang buong pagkatao ko. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ko bang aminin agad. Pero natatakot ako. Hindi lang sa magiging reaksyon niya, kundi sa posibilidad na mawala ang lahat sa amin. Hanggang sa hindi ko na napigilan, nagtanong na ako. Teka, anong oras ka natulog kagabi, love? Tanong ko, kunwaring kaswal. Yun nga, mahal. Hindi ko na din namalayan. Masyadong napasarap sa inuman eh. Basta pagkaiga ako sa sala, knockout na ako. Sagot niya, sabay tawa. Kailan ka pumasok sa kwarto? Tanong ko uli. Mga madaling araw na siguro yun. Ginising pa nga ako ni Hector. Nagpaalam siya na uuwi na siya. Sabi ko, sige pre. Tapos pumasok na ako dito. Tulog ka na nga nun eh. Nang marinig ko ang kwento niya, parang may sumabog sa dibdib ko. Ibig sabihin, totoo lahat ng nangyari. Hindi pa naginip. Hindi din guni-guni. Totoo ang lahat. Yung nangyari bago siya gisingin ni Hector. Nangyari talaga. At wala siyang kaalam-alam. Hindi niya alam na sa mismong bahay namin, habang siya ay lasing at tulog sa sala, niloko ko siya. Napaupo ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Guilty, takot, o iba. Dahil sa kabila ng lahat, may parte sa akin na hindi nagsisisi. At yun ang pinakakinakatakutan ko. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Isang gabing pagkakamali. Isang lihim na ibabaon ko habang buhay. Pero ilang araw lang ang lumipas. Dumating siya uli. Si Hector. Saktong wala si Marvin dahil nasa trabaho pa ito. At ako lang ang nasa bahay noon. Kinabahan ako nang makita ko siya sa labas. Hindi ko alam kung papapasukin ko ba siya o hindi. Pero bago pa ako makapagdesisyon, siya na ang nagsalita. Kailangan natin mag-usap. Walang ngiti, walang biro, seryoso. At doon ko naramdaman, hindi pa tapos ang lahat. Pinapasok ko siya. Tahimik kaming dalawa habang nakatayo sa sala. Pareho kaming parang naghahanap ng tamang sasabihin. Hanggang siya na ang unang bumasag ng katahimikan. Naalala mo ba ang lahat ng nangyari? Tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Alam kong alam mo ang nangyari. Kaya alam kong hindi yun aksidente lang. Dagdag niya. Napalunok ako. Hector, mali yun. Isang pagkakamali ang nangyari. Mahina kong sabi.
Tumawa siya ng bahagya. Mali. Oo. Pero hindi natin pwedeng ipagkaila na ginusto rin natin. Diretso niyang sagot. Tumitig siya sa akin. Yung tingin na dati ko lang pinapangarap. Ngayon, totoo na. At mas mapanganib. Akala ko pag-uusapan natin na hindi na mauulit. Sabi ko, pilit ko makapit sa natitirang katinoan ko. Lumapit siya ng dahan-dahan. Bakit? Ayaw mo na bang maulit yun? Tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Dahil sa loob ko, may dalawang boses na nag-aaway. Yung isa, nagsasabing tigilan ko na. Yung isa naman, nagsasabing ito na yung pagkakataon na matagal kong hinintay. At bago pa ako makapagdesisyon, hinawakan niya ang kamay ko. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na kayang umatras. Oo, naulit. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kundi naging lihim. Naging paulit-ulit. Sa bawat pagpunta niya sa bahay, lalo na kapag may inuman, doon nagsisimula ang pagtataksil. At tuwing nalalasing si Marvin, doon kami nagkakaroon ng pagkakataon. Mas naging kampante kami, mas naging mapanganib. At ako, mas lalong nalulubog. Dahil habang tumatagal, hindi ko na lang siya gusto dahil sa nakaraan. Gusto ko na rin siya ngayon. Pero kasabay nun, hindi ko rin kayang mawala si Marvin. Dahil siya ang buhay ko. Siya ang pamilya ko. Siya ang lalaking pinili kong pakasalan. Pero si Hector, siya yung lalaking pinangarap ko noon. At ngayon, handa akong sirain ang lahat para lang maramdaman siya. At nagpatuloy-tuloy pa ang lihim naming dalawa. Minsan, para lang may dahilan siyang pumunta sa bahay, nagdadala siya ng mga kung ano-ano. Minsan, para sa anak naming inaanak niya, mga laruan at mga paboritong pagkain niya. Minsan naman, para kay Marvin, mga ekstrang pagkakakitaan. At madalas, para sa akin. Minsan, palihim niya akong binigyan ng isang bracelet. Birthday gift daw niya. Sa tagal namin ni Marvin, hindi ko pa naranasan na mabigyan niya ako ng alahas. Si Hector lang ang unang lalaking nagbigay sa akin ng gano'n. Kaya naman, mas lalo akong nahulog sa kanya. Akala ko, hanggang ganun na lang kami. Akala namin, sapat na sa amin ang ganung setup. Pero isang araw, tinapos niya ang lahat ng pag-aalangan ko. Tigilan na natin to kung hindi mo kayang iwan si Marvin. Matapos niyang sabihin yun, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hector, anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Diretso siyang tumingin sa akin. Cassandra, hindi mo ba nakikita? Gusto kita. Hindi na lang to laro para sa akin. Kung ipagpapatuloy natin to, gusto ko, tayo na talaga. Gusto ko akin ka na. Tila tumigil ang mundo ko. Hector, mahina kong tawa. Cassandra, kaya mo bang iwan si Marvin? Tanong niya. At doon ako tuluyang napaupo. Dahil ang tanong na matagal ko nang iniiwasan, bigla na lang naging totoo.
At sa unang pagkakataon, kailangan ko nang pumili. Pamilya ko o ang pangarap na akala ko matagal nang nawala. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa sarili ko matapos ang pag-uusap namin ni Hector. Parang nawalan ako ng direksyon. Yung tanong niya, paulit-ulit na umuukit sa isip ko. Kaya mo ba siyang iwan? Simple lang pakinggan. Pero para sa akin, parang hinihiwa ang buong pagkatao ko. Kinagabihan, umuwi si Marvin. Bitbit ang paborito kong ulam. Para sa'yo, mahal. Sabi niya, nang nakangiti. Simple, walang halong drama. Pero doon ako lalong nadurog. Dahil habang kumakain kami, kinukwento niya ang araw niya, mga problema niya sa trabaho, mga plano niya para sa amin. Mahal, bala ko sana mag-ipon uli. Para next year, makapagpagawa tayo ng maliit na extension sa bahay. Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Wala siyang idea. Wala siyang kaalam-alam na habang pinaplano niya ang kinabukasan namin. Ako, iniisip kong sisirain ko ba yun? Anong iniisip mo? Tanong niya. Napangiti ako ng pilit. Wala, love. Napagod lang ako. Pero ang totoo, pagod na akong magtago. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Habang katabi ko si Marvin, tahimik siyang humihinga. Tahimik siyang tulog. Kitang-kita ko ang kapayapaan sa mukha niya. At habang ako gising, pinagmamasdan siya. At doon ko na-realize ang isang bagay na pilit kong iniiwasan. Hindi siya yung lalaking pinangarap ko noon. Pero siya, yung lalaking pinili ko. Siya yung nakasama ko sa hirap. Siya yung kasama kong bumuo ng pamilya. Siya yung lalaking hindi ako iniwan. Kahit wala akong maibigay, kundi simpleng buhay. At si Hector, oo, siya yung matagal kong ginusto. Mas mayaman, mas gwapo, mas kapana-panabik. Pero hindi ko siya kilala sa tunay na buhay. Hindi ko alam kung paano siya magmahal sa araw-araw. Hindi ko alam kung kaya ba niyang panindigan ang isang pamilya. O kung nadadala lang siya ngayon ng emosyon. At doon ako mas lalong naguluhan. Dahil hindi na ito simpleng pagpili sa pagitan ng dalawang lalaki. Ito ay pagpili sa pagitan ng sigurado at hindi sigurado. Pamilya laban sa sarili. Kinabukasan, nag-message siya. Cassandra, nakapag-isip ka na ba? Anong magiging desisyon mo? Matagal kong tinitigan ang cellphone ko. Hindi ako agad sumagot. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil natatakot akong aminin kung ano talaga ang gusto ko. Dahil sa totoo lang, gusto ko siya. Gusto ko yung pakiramdam kapag kasama ko siya. Yung excitement, yung pakiramdam na parang buhay na buhay ako. Pero mahal ko rin si Marvin. At higit sa lahat, may anak kami. Kung pipiliin ko si Marvin, paano ko itatago ang lahat? Paano ko babangon sa araw-araw na parang walang nangyari? Paano ko hahawakan ng kamay niya? Haharap sa kanya bilang asawa, samantalang may lima kung hindi niya alam. Paano ko makikipag-usap kay Hector sa harap ng asawa ko na parang wala kaming pinagsaluhan na dapat hindi nangyari? Kaya ko bang ngumiti
Habang magkatabi silang nagiinuman, na para bang wala akong tinatago sa kanilang dalawa. O darating ang araw na mabubunyag din ang lahat. At mas masakit pa dahil pinili kong itago. At kung pipiliin ko naman si Hector, handa ba akong iwan ang lalaking hindi ako sinaktan? Handa ba akong sirain ang pamilyang binuo namin para sa isang pag-ibig na hindi ko pa lubos na kilala? Paano kung sa huli mali pala ang pinili ko? Paano kung ang pangarap na hinahabol ko siya rin ang dahilan kung bakit mawawala ang lahat sa akin? Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat, ang manatili at magkunwari habang dala ang kasalanan, o ang umalis at isugal ang lahat para sa isang baka sakali. Hindi ko pa rin sinasagot si Hector hanggang ngayon. Araw-araw, tinitignan ko ang asawa ko. Iniisip kung kaya ko ba talaga siyang iwan. At araw-araw din, naaalala ko si Hector. Yung mga sandaling kasama ko siya. Yung pakiramdam na matagal ko nang hinintay. Ngayon ko lang naranasan. Minsan, habang magkatabi kami ng asawa ko sa kama, siya ang nasa isip ko. At doon ako mas lalong natatakot sa sarili ko. Dahil hindi ko na alam kung sino ba talaga ang mahal ko, o kung pareho ko lang silang ginagami para punan ang kakulangan ko. Kaya ako nagsasalita ngayon. Hindi para kampihan niyo ako. Hindi para linisin ang kasalanan ko. Alam kong mali ako. At alam kong maraming magagalit sa kwento ko. Pero pagod na akong magpanggap na kaya ko itong ayusin mag-isa. Kaya kayo ang tatanungin ko. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ipagpapalit nyo ba ang isang tahimik pero siguradong pamilya para sa isang pangarap na ngayon lang natupad? O mananatili kayo kahit alam nyong may parte sa puso nyo na hindi pa rin kontento? Hindi ko alam kung pag-ibig ba to o tukso lang na dumating sa maling panahon. Pero isa lang sigurado ko. Kung hindi ako magdedesisyon ngayon, mas lalo ko lang sisirain ang lahat. At baka sa huli, wala na akong matirang kahit sino. Kaya kayo, anong pipiliin nyo? Kung kayo ang nasa lugar ko, naway matulungan nyo po ako. Malugod ko pong tatanggapin ang lahat ng sasabihin nyo. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Cassandra.